Isang pagdiriwang ang pinuntahan ni Dylan. Sa isang bar ito ginanap. Kaarawan ng kaibigan ni Dylan, kaya siya ay imbitado. Halos lahat ng nakakasalamuhan ni Dylan ay kinakausap siya at tinatanong patungkol sa kanyang negosyo. Sa edad ni Dylan ng 26 na taong gulang, ay naging CEO siya dahil sa kanya ipinamana ng kanyang ama ang pagiging CEO ng kanilang kumpanya. Lalo na't nag-iisang anak lamang siya nito. Si Dylan Lemuel Cruz ay kilala bilang CEO na lahat ng bagay ay nasa kanya na. Halos kinakainggitan ng nakararami dahil sa taglay nitong kagwapuhan, kayamanan, katalinuhan at iba pang magagandang bagay na sa binata lamang talaga nakikita. Ngunit takaw rin si Dylan sa mga kaguluhan, tulad na lamang ng marami siyang nakakaaway na iba't ibang grupo, mga kalaban sa negosyo at nais kunin ng anumang meron si Dylan. Maaaring ang mga ito ay inggit lamang sa binata at ang iba naman ay kinakainsan talaga siya. Kahit pa man ganon si Dylan, ay may natitira pa namang pagmamahal sa kanya. Pagmamahal na sana ay may nagpaparamdam sa kanya. Kung maraming naiinggit sa katayuan ni Dylan dahil sa kayamanan niya, ganon rin ang binata, ngunit sa iba namang dahilan. Halos lahat nga ng ari-arian ay nasa kanya na. Ngunit may kulang pa rin ang magkaroon ng pamilya, katulad ng kanyang kaibigan. Minsan ay napapaisip ang binata na kailan siya magkakaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Maaga kasi niyang hindi naranasan iyon dahil maagang nawala ang kanyang ina. Dahil sa sakit nito na cancer. "Opo mami, hindi ako magpapakalasing, pangako yan," sabi ni Gwen, ang kaibigan ni Dylan. Kausap nito ang asawa at kinakamusta kung ano ang kalagayan niya. Dapat lang, dahil baka ako na naman ang pagalitan ng magaling mong anak. Hindi naman ako naglalasing pero akong napapagalitan. Sambit ng asawa ni Gwen. Natawa naman roon si Gwen. Napangiti na lamang si Dylan sa narinig dahil kailan niya kaya mararanasan ng ganoong senaryo. Yung may nagbabawal sa kanyang maglasing, mag-aalaga sa kanya at nagmamahal sa kanya gaya ng ginagawa ng asawa ng kanyang kaibigan. Uminom na lamang si Dylan ng alak. Marami na rin ang nainom ni Dylan at minsan ay nilalapitan pa siya ng mga kababaihan upang makipaglandian sa kanya. Nakikipaglandian naman pabalik ang binata, ngunit kapag siya ay inaayang makipaghalikan, ay umaayaw siya kaagad dahil ayaw niyang may ibang makahalik sa kanya. Sa 26 na taon niyang nabubuhay, ay iisa pa lamang ang babaeng nakahalik sa kanya. Iyon ang babaeng nakilala niya sa isang lugar na basta na lamang siyang hinalikan. Hanggang ngayon pa nga, ay hindi pa rin niya kilala ang babaeng iyon dahil sa bilis ng pangyayari. Nakasuot ito ng jacket na may hoodie at gabi nang mangyari iyon, kaya hindi niya na nahabol pa ang babae. 4 na taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang halik ng babaeng iyon. Siguro kaya ayaw ni Dylan na may ibang humahalik sa kanya ay dahil sa sabik ng binata sa isang halik galing sa babae ng gabing iyon. "Inggit ka na naman ba?" Pang-aasar na tanong ni Gwen kay Dylan nang mapansin na kanina pa ito tungga ng alak. Ako? Ako inggit? Hindi pre ah. Masaya nga ako sa lagay na ito eh. Yung walang nagbabawal sa akin. Pagsisinungaling na sabi ni Dylan. Inakbayan ni Gwen si Dylan at hinayaan naman ito ng binata. "Alam mo pre, hindi ka mamahalin ng yaman mo eh, ng pera mo. Paano kung magkasakit ka niyan? Naubos na ang pera mo sa pagpapagamot? Sino lang ang uutusan mo? Wala na, kasi wala ka nang ipapasahod. Mas maganda ang may isang tao na mag-alaga sa'yo. Kahit wala kang pera, kayamanan o ano pa man yan. Basta mahal niyo ang isa't isa. Nandyan lang yan sa tabi mo. Sasamahan ka sa lahat. Kahit pagbawalan ka pa niyan. Kahit anong gawin ko pre, wala pa rin akong nakikita na magbibigay sa akin ng pamilya na tinutukoy mo," sabi ni Dylan. "Sa dinami-rami ng babaeng kakandara pa sa'yo, wala ka pa rin natitipuhan? Ang sabihin mo kasi pre, ayaw mo lang talaga sa kanila dahil may isang babae kang hinahanap-hanap. Tama ba ako?" sabi ni Gwen. Dahil sa sinabi ni Gwen, ay biglang tumahimik si Dylan. Tama nga ito. Dahil isang babae lang naman talaga ang hinihintay ni Dylan. Hanggang ngayon ay curious pa rin siya sa babaeng iyon. Kung sino ba iyon?
Nilunod na lamang ni Dylan ang sarili sa alak dahil iyon ang kailangan niya sa ngayon. Sa tambak na trabaho sa kumpanya ay kailangan niya ring maglibang-libang. Nagpaalam na si Dylan sa kaibigan na siya ay uuwi na dahil sobrang lasing na. Pero kaya niya pa daw na magmaneho ng kotse. Nang nasa parking area na si Dylan ng bar, ay muntikan na siyang madapa pero agad rin naman siyang sinalo ng isang babae. Tinignan nito ni Dylan at hindi maipinta ang ngiti sa labi nito dahil sa anghel na nakikita niya ngayon. Napakunot ang babae sa ginawang pagngiti ni Dylan. Paliw na ata to? Sambit ng babae. Inayos na ni Dylan ang tayo niya at kahit pagewang-gewang na siya, ay pinilit niya pa ring tumayo ng maayos. Nakataas naman ang kilay ng babae habang nakatingin kay Dylan. Ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda mo, sambit ni Dylan habang papikit-pikit ang mga matang nakatitig sa dalaga. Aalis na sana ang babae, ngunit biglang naimatay si Dylan sa harapan niya. Hindi niya alam ang gagawin dahil bukod sa walang taong naroon, kung hindi silang dalawa lamang, ay madilim pa sa parte ng parking area. Wala siyang mapaghihinga ng tulong. Kaya't ang ginawa na lamang niya, ay binuhat niya na lamang ang lalaki na maisakay sa kotse ng babae. Hindi kalayuan sa pwesto nila. Hindi alam ng dalaga kung saan nakatira ang binata, kaya't nagtungo na lamang sila sa isang hotel. At ito ay malapit sa bar, para doon matulog ang binata. Dala ng kalasingan, ay hindi na nito kaya ang sarili. Napahiling doon ang dalaga, dahil iinom-inom ng alak, tapos hindi rin pala kayang umuwi. Nang makapasok na nga sila sa room na pinag-check-inan nila, ay binagsak ng dalaga ang katawan ng binata sa malambot na sofa. Tinulungan pa siya ng isang staff ng hotel para mabuhat ang binata. Aalis na sana siya, ngunit nahulog ang pitaka nito. Na-curious siya doon at binuksan niya ito. Nagulat siya nang makita ang black card at ang makapal na pera nito. Mukhang bilyonaryo ata ang nakita ko ha. Yayamanin pala si kuya. Kumuha kaya ako ng kahit konti. Hindi naman siguro niya mahalata na may nawala sa pera niya. Napaisip ang dalaga roon, pero nakonsensya siya kaagad. Kaya't ibinalik na lamang niya sa table na katabi ng kama ang wallet ng binata. Tinignan pa ng dalaga ang mukha nito ng malapitan. Ngunit bigla siyang hinila nito, kaya't nagulat siya nang makita ang sarili na nakapatong na sa katawan ng binata. Kahit nakapikit ang binata, ay nakangiti ito sa dalaga. Maya-maya ay dumilat din tapos unti-unti nang nilapit ang labi sa labi ng dalaga. Sa una, natigilan siya habang nakalapat ang labi sa dalaga na tila may naaalala siya. Ngunit hindi niya lang masyadong may paliwanag kung bakit siya natigilan. Na tila ba pamilyar ang labi na iyon. Sa ilang minuto sigurong natigilan si Dylan, hindi na nakatiis ang dalaga at siya na ang humalik sa binata. Dagad namang ginantihan ni Dylan. Salik talaga nag-uumpisa ang lahat dahil ang halik lang na ginawa nila ay nasundan ng ibang kiliti sa katawan nila hanggang sa nawala na sila ng mga saplot sa katawan at sabay na pakaramdam ang init ng kanilang mga katawan at ang malamig na gabing iyon ay pinagsaluhan nilang dalawa. Tila nauhaw silang dalawa sa isa't isa at hindi sila tumigil hanggang sa mapagod na lamang sila. Kinabukasan, nagising ang dalaga at naaalala niya pa rin ang gabing pinagsaluhan nila ng binata. Pinagbasdan niya na muna ang mahimbing na natutulog na si Dylan at ito ay napangiti. Nakita ulit kita. Bulong niya, saka naisipan na bumangon bago pa magising ang binata. Nagluto muna siya ng pagkain nito, saka tuluyan na ngang umalis sa lugar na iyon. Maya-maya naman ay nagising na ang binata at sobrang sakit ng ulo niya. Nagulat pa nga siya dahil bakit wala siyang saplot pagkagising at wala siya sa kwarto niya. Nagbihis muna siya at kinuha ang mga gamit niya. Kompleto naman ang mga gamit niya at wala ni isang nawala. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kaibigan niyang si Gwen at tinanong kung anong nangyari kagabi. Nako pre, hindi ka nilalayuan ng babaeng hindi mo nakilala. Tapos may nangyari pa sa inyo. Una yung babaeng misteryoso na humalik sa'yo. Tapos ngayon ito naman, mukhang maghahanap ka na naman ata, sabi ni Gwen. Hindi ako natutuwa pre, wag ngayon dahil ang sakit ng ulo ko at ngayon ay nagkaroon na naman ako ng panibagong problema. Saan ko hagilapin yung babaeng yon? May nangyari sa amin at hindi malabong may mabuo, sabi ni Dylan. Pagkakaroon ka na sana ng pamilya, kaso wala lasing na lasing ka.
Wala man lamang pang naiwan na bagay o gamit yung babae na sana'y mahanap mo siya kaagad? Tanong ni Gwen. Tama ka. Hanapin ko dito sa unit. Baka may naiwan siya, sabi ni Dylan. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gwen, agad na naghanap si Dylan sa kwarto ng gamit ng babae kung may naiwan man ito. Ngunit wala siyang mahanap. Paalis na sana siya nang may maaninag siyang kumikislap sa ilalim ng kama. Nang maya-maya ay nakuha niya ang isang kwintas na may nakalagay na Jeya. Napangiti na lamang si Dylan nang makita ang kwintas na makapagpapakilala sa katauhan ng babae. Kung sino ka man, mahanap at mahanap rin kita. Bago siya umalis, inubos niya na muna ang pagkain na niluto ng babae. Sa kabilang banda naman, si Jeya o Jenna Yasmin ay pauwi na sa kanilang bahay. Tumingin muna siya sa salamin ng kotse upang tignan ang kanyang sarili nang may mapansin siya na nawawala sa alahas niya ang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang ama. Napasapo na lamang sa noo si Jeya dahil baka makita iyon ng binata. Sa mga oras na ito ay baka gising na ang binata. Gustuin man niya na bumalik ngunit baka maabutan niya lang doon si Dylan. Lumipas ang 6 na buwan. Ngunit wala pa ring balita sa paghahanap ni Dylan sa babaeng nagngangalang Jeya. Sa lahat ng koleksyon niya ay wala siyang matanggap na magandang balita. Nahahati na ang atensyon ni Dylan sa trabaho at sa babaeng iyon. Kaya gusto niya nang mahanap ang babae. Ano? Wala ka pa rin bang balita? Tanong ni Gwen. Inom ba ako ng ganito kung may balita na akong natanggap sa kanya? Di ba hindi? Naiinis si Dylan sa dahilan kung bakit hindi magpakita sa kanya ang babaeng si Jeya. San ba ito nakatira? Napakamalas mo naman talaga pagdating sa babae, tol. Sa susunod nga, ituturuan kita kung paano mamingwit ng babae para naman hindi ka pinagtataguan. Inaasar pa rin siya ng kanyang kaibigan at maya-maya ay may mga dumating na grupo ng lalaki. Nawala ang lasing ni Dylan nang makita ang mga ito. Mukhang mapapaaway na naman ata ang dalawa. May mapagbubuntungan na naman ako ng inis ko. Salamat naman at dumating ang mga taong to. May ngisi sa labi ni Dylan nang sinabi niya iyon. Napailing na lamang si Gwen sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kahit yalan talaga, ay takaw ito sa gulo. Bigla na lamang silang nilusob ng mga kalalakihan. Ngunit ni isang sugat o pasa ay hindi natapuan ng magkaibigan dahil bawat suntok ng mga kalaban ay kanyang napipigilan. Bawat sipa ng mga kalaban ay imbes na sila ang titilapon pero ang tumitilapon ay ang mga kalaban. Sa uli na patumba nilang dalawa ang grupo ng mga kalalakihan. 2 laban sa 20 katulad nyo? Ang hihina nyo naman, mayabang nasabi ni Dylan. Dahilan para matawa si Gwen. May araw ka rin, sampit ng isang lalaki. Mukhang ito ang kanang kamay ng boss nila. Maghihintay ako, mayabang nasabi naman ni Dylan. At nagsipag-alisa na nga ang mga lalaki. Ipinagpatuloy na ng dalawa ang pag-iinom at inihatid na ni Gwen si Dylan sa bahay nito at baka kung saan na naman ito mapunta. Lumipas ang 3 buwan. Wala rin si Dylan na nasasagap na balita patungkol sa dalaga sa hindi niya malamang dahilan. Nagtatago ba talaga ito sadyang hindi Jeya ang pangalan nito kaya hindi nila mahanap-hanap. Wala rin namang kamalay-malay si Dylan na ang nagmamay-ari ng kwintas na si Jeya ay nanganak na at kambal pa. Ang hinihintay ni Dylan na magkaroon ng anak ay naging 2 kaagad. Sa paghahanap ni Dylan kay Jeya ay siya rin namang pagtatago ni Jeya na mahanap siya ni Dylan. Patig niyang CEO na ang lalaki dahil kilala ito sa buong lugar nila. Kilala rin bilang isang maraming kaaway kaya't ayaw ni Jeya na madamay sa gulo nito. Para sa kanya, bubuhayin niya ang mag-isa ang kambal. Hindi naman siya ganoon kahirap at may kaya naman siya sa buhay. Sa una ay hindi tinanggap ng pamilya ni Jeya ang pagbubuntis niya. Pero unti-unti ay kanyang tinanggap ang sitwasyon ng anak dahil si Jeya lamang ang nag-iisa nilang anak. Inalagaan nila si Jeya at ang pagbubuntis nito. Nanganak na nga si Jeya at ito ay isang lalaki at isang babae ang naging anak niya. Ang pangalan ng lalaki ay Yuhan Lim at ang babae naman ay Jaemin Lim. At masasabi mo nga talaga na pinaghalong mukha ni Jeya at pati na rin ni Dylan ang mukha ng kambal. Anong balak mo sa kambal? Tanong ng mama ni Jeya. Dating plano, ako ang magpapalaki sa kanila. Kahit CEO ang tatay nila, hindi ako manghihingi ng tulong sa kanya at hindi niya makikita ang mga bata.
Seryosong sabi ni Jeya habang nakatingin sa kambal na nasa tabi niya. Maghanap sila ng tatay paglaki. Anong sasabihin mo? Tanong ng tatay niya. Hindi ko pa po alam. Siguro ang pagtutuunan ko muna ng pansin ay yung ngayon. Hindi na muling nagtanong pa ang mga magulang ni Jeya sa kanya at pinagpahinga na lamang siya ng mga ito dahil kakapanganak pa lamang niya. Sa kabilang banda naman, maraming paperwork sa Dylan kaya nilulod niya ang sarili sa trabaho dahil bukas ay magpapahangin siya sa tabing dagat at kailangan niya ng day off dahil marami siyang nagawa ng mga trabaho. Mukhang kailangan niya rin sigurong mapag-isa lalo na't ang kaibigan niyang si Gwen ay nag-out of the country kanina kasama ang pamilya nito na sana ay mayroon rin si Dylan. Lahat ng gusto ang puntahan ng mga anak niya ay susundin niya at pupuntahan nila. Pero hanggang ngayon ay umaasa pa rin siya na magkakaroon ng pangarap na magkaroon ng pamilya. Kahit wala pa siyang balita sa dalaga, ay umaasa siya na sana ay buntis ito ng anak na. Para sana kahit papaano ay may anak na siyang maiiwan at magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian bago siya mawala sa mundo. Magpahinga ka na, boss. Maghapon ka na dyan. Sampit ng sekretary ni Dylan. Babae ito at masasabi mo nga naman na maaasahan talaga at mabait. Decente itong tignan. At kung mas tutusin nga, ay pwede niyang ligawan ng babae. Ngunit hindi niya magawa dahil isang babae lang talaga ang hinahanap-hanap niya. Tatapusin ko na to at konti na lamang naman. Ikaw ay umuwi na para makapagpahinga ka na kaagad. Day off ko naman bukas kaya kailangan ko itong tapusin. Sige, boss. Mauna na ako, ha. Salamat po. Mag-ingat ka, ha. Sambit ni Dylan. Naiwan ng mag-isa si Dylan sa opisina. Tinapos na ang trabaho niya. Lagpas alauna nang siya ay lumabas ng kumpanya at nagtungo muna siya sa isang coffee shop dahil kailangan niya ng kapeng maiinom. Pinagmasdan niya naman ang mga empleyado na nagkakape at yung iba naman ay pauwi na. Ang iba naman ay may dalang regalo para sa mga anak nila. Napangiti na lamang doon si Dylan dahil nai-imagine niya na may dalang regalo sa mga anak niya. Masarap siguro sa pakiramdam yung yayakapin ng anak dahil may pasalubong ang tatay niya. Sa kalagitnaan naman ng pagtulog ni Jeya, ay nanaginip siya na magkasama silang apat at kompleto ang pamilya. Masaya silang pinapanood ang kambal nilang anak na naglalaro sa isang park habang sila ni Dylan ay magkayakap at masaya. Bigla na lamang may isang takas na luha ang pumatak sa kaliwang mata ni Jeya. Nagising siya nang umiyak ang isa niyang kambal, kaya gumising siya at nagtaka kung bakit basa ang kanyang pisngi. Naalala niya ang napanaginipan niya. Pasensya na at kailangan ko itong gawin. Alam kong gusto mo na magkaroon ng anak, pero magtiis ka na muna dahil wala naman akong plano na hindi pa kilala ang kambal. Nakangiting sabi ni Jeya habang kalong itong si Jamie. 5 taon na ang nakakalipas at makukulit na ang mga bata. Pero mabait naman. Matatalino pa at masipag kapag inuutusan ni Jeya. Sumusunod talaga kaagad ang kambal. May nakikita na ring talento si Jeya sa kambal. Si Yoan naman ay mahilig kumanta. At kung mag-drawing ay napakapulido na at napakaganda. Si Jamie naman ay mahilig sumayaw. Bawat kanta na pinakikinggan niya ay umiindak siya. Mahilig din itong manood sa nanay niya na magluto. Mama, pupunta ba tayo sa mall? Tanong ni Jamie dahil naayusan siya ng kanyang mama. Oo anak, dahil kaarawan niyo bukas, kailangan nating bumili ng mga pagkain na ihahandaan sa inyo. Si Yuan po ba sasama? Tanong ni Jamie. Siyempre sasama ako. Hindi pwedeng hindi ako kasama. Sambit ni Yuan na nakatayo sa labas ng pinto ng kwarto nila. Ha? Paano yan? Hindi tayo kakayanin ni Mama. Dahil may dala siyang cart mamaya. Tapos magulo ka sa grocery. Baka mawala ka niyan. Hindi ka mahawakan ni Mama. Natawa si Jeya sa sinabi ni Jamie. Sa kambal, babae talaga ang kung umasta ay parang matanda na kung mag-isip ay matured na. Kasama sina Papa Lolo at Mama Lola. Sila ang magbabantay sa atin habang abala sila sa pamimili. Sagot naman ni Yuan at tinuro ang magulang ni Jeya na nasa labas din ng kanilang kwarto. Mga nakaayos rin kagaya nila. Ilang saglit pa ay umalis na sila sakay ng kotse ni Jeya. Masayang-masaya ang kambal dahil kaarawan na nila bukas.
Anong gusto niyong regalo mga anak? Tanong ng kanilang mama Lola. Simple lang po. Gusto po namin ni Jamin na makasama po bukas si Papa sa kaarawan namin. Mama, maaari po ba yon? Magalang na tanong ni Yuan sa ina. Tumahimik naman ang tatlong matanda at nagsipagtinginan. Tila hindi inaasahan ang tanong ng mga bata. Hindi alam ni Jeya ang isasagot at tuminga ng malalim, saka bumaling sa kambal. Mga anak, hindi ko may papangako yan sa inyo. Dahil nasabi ko naman na sa inyo, hindi ba? Na hindi pa natin mahanap ang papa nyo. Masakit man itong sabihin, pero hindi may paliwanag ni Jeya sa sarili kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw niyang ipaalam kay Dylan na may anak na sila. Ganun po ba? Patawad po at naging makulit kami sa pagtatanong patungkol kay Papa. Pangako, hindi na po mauulit. Sabay na sabi ng kambal at niyakap si Jeya. Nakarating naman na sila sa mall at masayang-masaya ang kambal nang makapasok sa loob. Maraming tao sa mall at tila ba parang may artista dahil may nagkukumpulan. Palapit na sila sa direksyon ng mga nagkukumpulan at tila ba huminto ang paghinga ni Jeya nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaki. Ang lalaking pinagtataguan niya at ang lalaki na hinahanap-hanap sa kanya ng kambal. Ito ay walang iba kung hindi si Dylan at kasama ang sekretary nito. Pinagkukumpulan pala ang isang napakakisig na CEO at hindi may pagkakaila ni Jeya yon dahil minsan na rin siyang nabihag sa binata. Nang makita niya ang kasama nitong sekretary, ay bigla siyang yumuko at tinignan ng sarili. Hindi siya kailanman magiging katulad ng babae. Palapit na ng palapit si Dylan kina Jeya at nagtama ang mga mata ni Jeya at Dylan. Dahil sa sobrang dami ng tao, ay dinaanan lang ng tingin ng binata si Jeya. Hindi niya alam na nasa isang lugar lang pala sila ng kanyang anak na kambal. Nang makalabas na sila Dylan sa mall, ay saglit siyang tumigil sa paglalakad. Nagtaka pa ang sekretary niya kung bakit ito huminto. Lumingon si Dylan sa pwesto ni Jeya at wala na roon ang babaeng nakasalubong niya. Bakit parang nakita ko na siya? Tanong ni Dylan. Kumunot ang noo ng sekretary doon at tumingin din sa loob ng mall. Sino po, boss? Tanong ng sekretary. Ay wala. Baka namamalikmata lang ako. Tara na at marami pa tayong pupuntahan. Sampit ni Dylan at nagpatuloy na nga sa paglalakad at sumakay na sa itim na kotse. At sumakay rin doon ang sekretary ng binata. Hindi pa rin mawala sa isip ni Dylan ang mga matang nakita niya kanina. Gustuin man niya na habulin muli ang nagmamay-ari nun. Kaso nga lang ay marami siyang inaasikaso. Hindi niya lang alam kung saan niya nakita ang mga matang iyon at baka mawala lang ang atensyon niya sa trabaho kapag inalala niya pa iyon. Ang pogi po ng lalaki kanina, Mama, no? Artista po ba siya? Tanong ni Yuan. At tila natutuwa sa lalaking nakita nila kanina. Hindi niya alam na yun pala ang papa na hinahanap nila ng kambal niya. Hindi ko kilala yun, anak. Sobrang yaman po siguro niya, no? Dahil pinapaligiran po siya ng maraming tao at ang ganda pa po ng kasama niyang babae. Siguro po asawa niya yon. Tila natigilan si Jeya sa sinabi ni Jamie. Ganon din ang magulang ni Jeya. Kanina pa nga gumugulo sa isip ni Jeya ang babaeng kasama ni Dylan. Paano kung may pamilya na pala si Dylan? Paano kapag pinakilala niya ang kambal sa binata, tapos may pamilya na ito? Masasaktan lang ang kambal kapag nalaman niyon. Ayaw niya namang mangyari ang bagay na yon. Nako, ang mga batang ito, nandito tayo para magsaya at mamili ng mga kailangan natin para sa kaarawan niyo bukas. Tara na, at baka nagugutom na kayo. Una muna lang ang pupuntahan ay ang restaurant. Dahil mukhang gutom na ang kambal. Natapos ang araw at kinabukasan na ang karawan ng kambal. Inaalala ulit ni Dylan ang nakita niya kanina sa mall. Sabi mo parang nakita mo na yun noon. Baka naman namamalikmata ka lang o kaya ay nagagandahan ka lang talaga sa mata. Sambit ni Gwen. Hindi ko alam pre. Pero nung nagtama ang mga mata namin, parang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Pati sa mga batang kasama niya. Para bang nakita ko na noon sila. Naku pre. Malala ka na ata. Wala ka namang anak pero parang nangungulila ka sa anak mong matagal mo nang hindi nakakasama. Sabi ni Gwen. Paano kung... Biglang sabi ni Dylan. Pre, alam kong gusto mong magkaanak. Pero wag mo namang angkinin yung hindi mo naman talaga anak. Malala ka na ata pre.
Kailangan na ba kitang dalhin sa mental hospital? Sira ulo ka talaga, sabi ni Dylan. Kinabukasan, Maligayang kaarawan sa kambal. bati ni Jaya sa kambal at niyakap ang mga anak. Ganon rin ang ginawa ng kambal. Tulong-tulong sila sa paghahanda at pag-aayos para sa kaarawan na gaganapin mamaya. Nako, hindi dapat kayong napapagod dahil kayong may kaarawan mga bata. Sambit ng mama lola ng kambal. Okay lang po kami ni Yuan, Mama Lola. Kayang-kaya po namin ito. Dapat ay nagpapahinga kayo mga bata. Sambit naman ni Jaya na pawis na. Kaya nang makita ni Yuan na pawis ang kanyang mama, ay kumuha ito ng towel at ibinigay sa ina. Napangitiroan si Jaya. Salamat anak. Hanggang sa natapos na nga ang kanilang paghahanda at nagpahinga na silang 5. May 3 oras na lamang sila para mag-ayos ng mga sarili nila dahil may mga bisita na mamaya. Pinakain muna ni Jaya ang kambal at pinaliguan. Sa kabinihisan ng magandang kasuotan, tila isang prinsesa si Jamie at prinsipe naman itong si Yuan. Napakaganda ng kanilang lahi. Lumipas ang ilang taon at 15 taong gulang na ang kambal. Nasa high school na nga ang kambal. Hinahayaan na ni Jaya na tumayo sa sarili nilang mga paa ang kambal dahil malaki nito at gustong matutunan ng kambal ang realidad. Habang pinagmamasdan ni Jaya ang kambal, ay hindi niya maiwasan ng mapaluha dahil sa sobrang kasiyahan. Pinalaki niya ng maayos ang kambal nang walang ama ang mga ito. Hindi na rin hinahanap pa ng kambal ang kanilang ama dahil batid nila ang lahat ng pagsasakripisyo na ginawa ng ina sa kanilang dalawa. Sapat na sa kambal ang kanilang mama na nag-aalaga sa kanila at nagmamahal. Nandiyan pa rin naman ang kanilang papa lolo at mama lola, kaya hindi na sila naghahanap ng iba. Masaya sila sa kung ano sila ngayon. Mag-ingat ka anak ha. Sambit ni Jaya kay Yuan. May pupuntahan daw ito. Opo mama, sambit ng anak at niyakap ang kanyang mama at saka lumabas na. Habang naglalakad si Yuan, hindi niya namalaya na may sasakyan pala na papunta sa direksyon niya. Bigla siyang napaupo nang muntikan na siyang masagasaan ng kotse. Buti na lamang talaga at tumigil bigla ang kotse. Hinabol ni Yuan ang hininga habang nakatingin sa kotse. Nagulat siya sa nangyari at bumaba naman ang driver ng kotse para tulungan na makatayo si Yuan. Anong nangyari? Tanong ni Dylan sa sekretary niya. May bata po kasi na muntikan ng masagasaan. Sambit ng sekretary. Nagulat doon si Dylan, kaya agad siyang lumabas ng kotse. Habang magkausap si Yuan at ang driver, ay lumapit sa kanila si Dylan. Tatahimik ang dalawa nang makita si Dylan. Natulala naman si Yuan nang makita ang gwapong lalaki na kanyang iniidolo nung bata pa siya. Imbes na matakot siya sa lalaking kaharap niya, ay hindi niya magawa dahil natulala lamang siya. Hello po, bati ni Yuan. Nagulat naman doon si Dylan dahil akala niya isisigawan siya ng bata. Ayos ka lang ba, iho? Wala bang masakit sa'yo? Dadalhin ka na namin sa ospital. Sambit ni Dylan habang nakatingin sa mga mata ng bata. Tila pamilyar ang mga mata ng batang lalaki. Katulad sila ng mata ng babaeng nakita niya sa mall noon at nakaramdam na naman siya ng kung anong mahirap ipaliwanag. Ayos na ayos lang po ako, idol. Sa totoo nga po niyan, ay napakasaya ko po dahil nakita ko na rin sa wakas ang idol ko ng malapitan. Natuwa naman doon si Dylan dahil hindi niya inaasahan ng muntikan ng masagasaan na bata ay idol pala siya noon pa man. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Dylan kay Yuan. Yuan Lim po, sir. Boss, malilate na po tayo. Sambit ng sekretary, kaya't napalingon sila sa babae. Sir, mukhang busy po ata kayo kaya lumarga na po kayo. Ayos naman po ako at wala pong galos, kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. Ikinagagala ko po kayong makilala. At pari po ba tayong mag-picture? Tanong ni Yuan. Pinikilan pa si Dylan ng driver at ng sekretary. Pero si Dylan na mismo ang kumuha ng cellphone ni Yuan at nag-picture silang dalawa. Salamat po ng marami. Mag-ingat po kayo. Bago umalis si Dylan, ay binigyan niya si Yuan ng pera. Hindi ito tinanggap ng bata. Hiningi na lamang ni Dylan ang cellphone number ni Yuan na agad namang ibinigay ng bata. Ngayong nagkita na ang mag-ama, wala silang kamalay-malay na mag-ama pala sila.
Pero nararamdaman ni Dylan ang ibang pakiramdam sa batang iyon. Hindi nga lang alam ni Dylan na lukso ng dugo iyon. Ibinalita kaagad ni Yuan sa ina at pati na rin sa kanyang kapatid ang pagkikita nila ni Dylan. Kinabahan si Jeya nang marinig iyon. Mukhang nangyayari na ang kinakatakutan niya, ang magkita-kita ang mag-ama. Hindi mo na hawak ang tadhana, anak. Magkikita at magkikita pa rin ang mag-ama. Paalala ng ina ni Jeya. Hanggat maaari pa, anak. Sabihin mo na sa kambal ang totoo. Sambit ng ama ni Jeya. Natatakot po kasi ako na baka hindi sila matanggap ng ama nila. Ayokong masaktan ng mga anak ko. Isa pa, may asawa na pala yun. Hindi ka pa nakakasiguro doon, anak. Sambit ng ama ni Jeya. Isa rin sa dahilan kung bakit ayaw niyang ipakilala kay Dylan ang kambal ay baka dahil may pamilya na ang binata at hindi tanggapin ng kambal. Nagtuloy-tuloy naman ang pagkikita ng mag-ama. Ang nakita naman ngayon ay si Jamin at si Dylan. Nagulat pa nga si Gwen dahil bakit kamukha ni Dylan ang batang babae. Para kayong pinagbiyak na bunga, pre. Sambit ni Gwen habang palipat-lipat ng tingin kay Jamin at Dylan. Nakita ng magkaibigan ng bata sa gilid ng kalsada habang inaaway ng mga kalalakihan, kaya tinulungan nila ang batang babae. Nasa isang restaurant silang tatlo upang pakainin si Jamin. Marami talaga tayong kamukha sa mundo na, Gwen, sabi ni Dylan. Ang pogi niyo po pala sa personal. Nainggit po ako sa kambal ko dahil nakita niya kayo noong nakaraang linggo. Sinong kambal? Tanong ni Dylan. Si Yuan po. Muntikan na daw po siyang masagasaan. Galit na nga po si mama at gusto niya kayong sugurin. Pero napakalma po siya ng kakambal ko. Natawa naman si Gwen nang marinig iyon. Grabe ka pala, pre. Mukhang mainit na ang dugo sa'yo ng kanilang mama. Sabi ni Gwen. Matanong ko lang ha, bakit niyo ako idol? Tanong ni Dylan kay Jamie. Ano po kasi, noong bata pa po kami, nakita po namin kayo sa mall. Pinagkukumpulan po kayo ng mga tao dahil napakapogi niyo po at mukhang mabait. Hanggang sa nakita po namin sa TV na sikat po kayo na CEO. Kaya naging idol ka po namin ng kakambal ko. Paano mo naman nasabi na mabait ako? Tanong muli ni Dylan. Ramdam ko lang po, lalo na ngayon dahil nilibre niyo pa po ako dito po sa mamahaling pagkain at tinulungan kanina sa mga lalaki. Naku, mukhang mabait lang yan. Pero kapag nagalit yan, nakakatakot talaga. Pang-asar ni Gwen. Lahat naman po ng tao ay nakakatakot magalit Sanay na rin naman po kami sa mama namin kapag galit. Kwento ni Jamie. Na-curious tuloy kami kung paanong magalit ang mama mo. Sambit ni Dylan. Kung ako po sa inyo, hindi ko po nanaisin na makita siya. Nakakatakot po talaga siyang magalit. Sambit ni Jamie. Hinatid na ni Dylan si Jamie sa harap ng bahay nila. Mukhang mabait naman ang magkaibigan. Nang malaman naman ni Jeya na hinatid si Jamie nila Dylan, ay nagalit ito sa anak. Nagulat doon si Jamie dahil hindi naman siya napahabak at tinulungan pa nga siya nila Dylan sa mga nambastos sa kanya kanina. Patawad anak, pagod lang talaga si mama. Pero sa susunod wag kang basta-basta magpapatid mismo dito sa bahay natin ha. Dahil iba na ang panahon ngayon. Maraming nagtatago ng kasamaan sa maamong mukha. Opo mama, hindi na po maulit. Patawad po. Niyakap na lamang ni Jeya ang kanyang anak. Hindi niya naman gustong magalit sa bata. Natatakot lang talaga siya na baka ang susunod na mangyari ay makuha na ni Dylan ang loob ng kambal. Malaman pa ni Dylan ang katotohanan na anak niya ang kambal. Naalala ni Jeya ang sinabi ng ina na hindi niya hawak ang tadhana at magkikita pa rin talaga ang mag-ama nang hindi nila namamalayan. Darating sila sa oras na magkakaalaman na ng katotohanan. Kinabukasan, tinipon niya ang kambal at may importanteng sasabihin. Karapatan naman ng kambal na malaman ang totoo patungkol sa kanilang ama. Di ba gusto niyong makilala ang papa niyo? Tanong ni Jeya sa kambal. Tumango naman ang kambal at makikita mo sa kanila ang saya at sobrang kagalakan. Humingi ng tawad si Jeya at ikinuwento sa kambal ang lahat ng nangyari simula noong una hanggang sa pagkikita nilang mag-ama. Hindi makapaniwala ang kambal na ang kanilang idol pala na CEO ay ang kanilang ama na matagal na nilang hinahanap. Masaya ako mama dahil sinabi niyo po sa amin ang lahat. Pero huwag po kayong mag-alala dahil hindi naman po namin kayo iiwan.
Kahit ganun kayaman ang papa namin, masaya pa rin po kami kasama kayo. Wala pong magbabago doon. Naluwa si Jeya sa sinabi ni Yuan. Kahit may pamilya na po si papa, ayos lang po yon. May pamilya rin naman na po kami. At pinaparamdam niyo po sa amin nila mama lola na mahalaga at mahal niyo po kami. Sapat na po yon. Sabi naman ni Jamie. Maraming salamat mga anak. Dahil malaki ang pangunawa niyo at naiintindihan niyo si mama. Pangako, hindi ko kayo pagbabawalan na makita ang papa niyo. Pero wag na wag niyong sasabihin na kayo ang anak niya. Sumang-ayon doon ang kambal. Alam naman nila ang tama at mali. Kaya batid ni Jeya na hindi siya susuwayin ng kambal. Minsan nga ay nakikita ang landas ng kambal at si Dylan. Kaya nililibre muli ni Dylan ang dalawa. Ramdam ni Dylan na nagiging ama siya kapag kasama ang dalawa at hinahayaan naman niya ni Gwen. Dahil batid ng kaibigan niya na matagal nang hinihiling ni Dylan na magkaroon ng anak. Wala pa po kayong anak o asawa? Gulat na tanong ni Jamie. Wala pa akong anak at asawa. Kaya kapag kasama ko kayong dalawa, pakiramdam ko ay may mga anak ako. Kaya sana hayaan niyo ako na gawin ito sa inyo ha? Tanong ni Dylan. Nagkatinginan naman ang kambal at parehong umiti. Masaya sila dahil sila lang pala ang anak ng kanilang papa at wala nang iba pa. Okay lang po sa amin yon. Wala rin naman po kaming papa. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po namin naranasan ng aruga ng isang ama. Sabi ni Yuan. Hindi ko na kailangan pang tanongin kung bakit. Dahil baka privacy niyo yon. Huwag kayong mag-alala. Hanggat hindi ko pa nakikita ang babaeng matagal ko nang hinihintay, ay kayo muna ang anak ko. Sabi ni Dylan. Sino pong babae? Batid ng kambal na ang kanyang ina ang tinutukoy ni Dylan. Ang ina ng anak ko. Sabi ni Dylan. Sana po makita niyo na siya. Sabi ni Jamie. Binalita ng kambal sa ina ang pag-uusap nila ni Dylan. Tila kinilig doon si Jeya at nagkaroon siya ng malalim na pag-iisip kung magpapakilala na ba siya kay Dylan. Malaki ang kasalanan niya sa lalaki dahil nagtago at inilihim pa ang kambal sa kanya. Lumipas ang isang buwan. Ngayon na ang tamang pagkakataon para magpakilala na si Jeya kay Dylan. Nagtungo siya sa opisina nito at nagkunwari na mag-a-apply bilang empleyado. Pinapasok siya sa opisina upang sumalang sa interview. May pinakita siyang picture nilang dalawa. Ang picture nila ng gabing iyon bago may mangyari. Halos hindi alam ni Dylan ang gagawin nang sa wakas ay kaharap niya na ang matagal niya niyang hinahanap-hanap. Galit na galit si Dylan pero bakit sa mga oras na ito ay hindi niya magawang magalit sa babaeng matagal na niyang hinahanap. Nawala ang tinik sa lalamunan ni Dylan nang marinig ang kwento ni Jeya sa kanya. Nagulat rin si Dylan nang malaman na ang babaeng humalik sa kanya ng gabing iyon at ang babae na naka-one night stand niya ay iisa lang pala. May anak ako? Tanong ni Dylan. Hindi galit ang tono niya kung hindi galak ang mababasa mo sa mukha niya. Nakita na kayong tatlo? Masayang sambit ni Jeya. Yung kambal tama ba? Tanong ni Dylan at unti-unting tumango si Jeya. Bigla na lamang niyakap ni Dylan si Jeya nang napakahigpit. Hindi alam ni Dylan kung bakit hindi niya magawang magalit kay Jeya dahil ipinagkait sa kanya ang pagiging ama sa kambal nilang anak na parang tinanggalan ni Jeya si Dylan na maranasan ang pagiging isang ama noong isinilang ang kambal. Maraming galit ang naipon niya. Naghintay siya ng napakatagal na panahon kung saan-saan hinanap ni Dylan si Jeya at nagbabakasakali na baka may nabuo sa kanilang pagtatali. Umaasa siya kahit na malabong makita niya si Jeya. Pero nandito siya ngayon. Yakap-yakap ang babaeng hindi niya naman minahal. Batid ni Dylan sa sarili niya na hindi niya mahal ang babae. Napagkasunduan ng dalawa na maaaring makita ni Dylan ang kambal kahit kailan ito gusto at hindi nagdalawang isip pa si Jeya na ipaubaya sa kambal ang desisyon kung saan ito sasama. Marami akong katanungan pero isinasantabi ko muna yon. Ang mahalaga sa akin ay ang ngayon at makasama ko ang mga anak ko na may anak pala ako at kambal pa. Maraming salamat dahil malaki ang parte mo sa matagal ko nang pinapangarap. Sabi ni Dylan. Matagal ko nang alam na gusto mong magkaanak. Ganon rin ako. Sabi ni Jeya. So bakit ako at hindi iba? Tanong ni Dylan. Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Parating na raw ang kambal. Maganda ka na.
dahil alam kong masaya ang dalawa kapag nakita ka. Hindi ka titigilan ng mga yon. Masaya si Jaya sa kanyang naging desisyon at alam niya na ito ang gusto ng kambal, ang makumpleto sila. Tumayo si Jaya nang malaman na nakarating na ang kambal galing sa eskwelahan. Nagulat pa ang kambal nang makita ang bisita nila, ang kanilang papa. Sinabi ni Jaya sa kambal na ipinagtapat na niya ang katotohanan kay Dylan. Masaya po kami na magkakasama na po tayo. Matagal na po namin itong pangarap ni Yuan. Sabi ni Jaemin. Maaari po ba namin kayong tawaging papa? Tanong ni Yuan. Tumango naman si Dylan at niyakap ang kambal. Sa nakikita ni Jaya ay masaya siya dahil masaya na rin ang anak niya. Ayos na sa kanya yon. Hindi po ba kasama si Mama? Sabi ni Yuan. Nabanggit ni Dylan na ipapasyal niya ang kambal sa Batanes sa susunod na linggo dahil pangarap ng kambal na makarating doon. Hindi ako makakasama, anak, dahil may kailangan akong asikasuhin. Kayo na lang muna. Di ba gusto niyong pumunta sa lugar na yon? Sabi ni Jaya. Ang totoo ay ayaw talaga ni Jaya na sumama sa tatlo dahil gusto niya na magkaroon ng solong banding ang mag-ama. Hayain niya na muna na magsaya si Dylan kasama ang kanyang kambal na anak. Matagal itong nawali sa kambal, kaya't kahit gusto niya na sumama ay hindi niya ginawa. Nalaman ni Gwen ang balita at masaya siya sa kaibigan dahil sa wakas ay nakita niya na ang babae at may kambal pa siyang anak. Ngunit naisip rin nila Gwen at pati na rin ng iba pa niyang mga kaibigan na sana ay ipina-DNA test muna ni Dylan ng kambal para makasigurado sila na ito talaga ang anak niya. Pumayag naman doon si Jaya kahit sigurado siya na si Dylan ang ama ng kambal dahil si Dylan lang naman ang nakatalik niya at wala nang iba. Ginawa pa rin nila ang test. Habang hinihintay nila ang resulta, ay tinuloy pa rin naman nila ang plano na pumunta sa Batanes. Sobrang saya ng kambal dahil kahit hindi nila hingin sa papa nila, ay binigay nito ng kusa. Hindi naman pinalaki ni Jaya ang kambal na maging ubos biyaya at huwag uubusin ng isang bagay. Mababait ang kambal at masasabi mo talagang maayos ang pagpapalaki sa kanila. Sana po sa susunod makasama na po si Mama. Gusto rin po niya na makapunta rito eh. Kaso sabi niya, bigla siyang nabuntis noon, kaya hindi na natuloy. Sabi ni Yuan, huwag kang mag-alala at isasama natin ang mama niyo dito sa susunod na punta natin dito. Gusto niyo bang tumira dito? Tanong ni Dylan. Tumango naman ang kambal, kaya naisip ni Dylan na magpatayo ng isang bahay para kapag gustong pumunta ng kambal sa lugar na ito, ay may masisilungan sila. Siguro nga ipapaayos niya ang bahay sa isa sa kaibigan niya. Napakaswerte nga talaga ng kambal dahil kahit hindi nila hingin, ay binibigay talaga ng papa nila. Sana hindi mo sila ini-spoil dahil baka masanay ang mga yan. Nakauwi na rin sila sa Manila at maraming pasalubong na pagkain ng kambal sa kanilang mama, maging sa kanilang lolo at lola. Pusa ko yung binibigay sa kanila at deserve nila na ibigay ko ang lahat dahil matagal ko na silang hindi nakasama. Hayaan mo na lang ako, sabi ni Dylan. Wala namang nagawa si Jaya nang lambingin siya ni Dylan. Tila nagkaroon ng kiliti sa tiyan ni Jaya. Matanda na siya pero bakit kinikilig pa rin siya? Dumating na ang resulta at halos lahat sila ay nakaabang doon. Lalo na't nang malaman nila na ang kambal ay totoong anak ni Dylan dahil match na match ito sa kanya. Nagdiwang pagkatapos si Dylan nang malaman ng totoo. Ine-announce niya sa lahat na may kambal siyang anak at marami ang natuwa dahil sa wakas ay natupad na ang matagal niyang pinapangarap. Pinarehistro na rin ulit ang birth certificate ng kambal at ipinangalan ito kay Dylan. At ang iisipin na lamang ngayon niya ay ang matatamis na oo ni Jaya. Dahil 1 taon nang lumipas, inamin ni Jaya na mahal niya si Dylan noon pa man. Tapos sinadya niya na si Dylan ang unang makakuha sa kanya. Natawa si Dylan nang malaman iyon. At sa totoo nga, ay pareho lang sila ng nararamdaman. Dahil ang unang halik niya ay si Jaya. At hindi na mawala-wala sa isip ni Dylan ang halik na iyon, na nanggaling sa kanyang mahal na si Jaya. Hindi na rin naman pinatagal pa ni Jaya at nagpakasal na rin naman siya kay Dylan. At ngayon ay isa na siyang krus. Ganap na buong pamilya na talaga sila. Ang isang CEO na nasa kanya na ang lahat. Ang anak na matagal na niyang pinapangarap ay natupad dahil sa isang gabing pangyayari. Ang babaeng nagnakaw ng halik sa kanya
At ang babaeng naka one night stand niya ay yun palang magbibigay sa kanya ng kambal na anak. Ang pinapangarap niyang matupad sa buong buhay.